So, Mima Alicia is watching right now at sana nandito ka. Isa po siyang ensaymada na bumabanat-banat kay Miss Maharlika. Mima Alicia comments, kasama ko to dati sa Goldfish. Tama ba, Sales? Pero ako kasi ay tumiwalag. She remained a vlogger of Marcos Jr. So, ang comment niya dito sa, maybe I should screenshot that. Comment niya dito sa ating live ay, lipat ka sa amin kung gutom ka na. Sarcastic, no? Oy, sisi, sarcastic ka. Lipat ka sa amin kung gutom ka na, 15K bayad doon. 15K? O sige, gutom na ako, kagatin ko na yan. Right? Sisi, kung ganyan lang ang offer at niyayaya mo ako, how come na natukso ka sa 15K? Ito ang sweldo mo nung sabay halos tayong nasuspend ang YouTube or na-demonetized. 1 year pa lang si Kuting, baka wala pa, di ba? Nakita ko sa screenshot mo, tinakpan mo yon, ginuhitan mo, nagwo-worry ka kung matatanggap mo pa ba yung payment ng YouTube na yan kasi nga na-strike tayo, di ba? I think nag-vlog ka nun kay kay Lauren Lee. Yang senadorang bawal banggitin ang pangalan. Andyan ka pa ba, Sales? Okay. Nasuspend ang channel namin or na-demonetize, halos sabay kami ni Mima Alicia. And nagtanong siya noon sa group chat namin, probably sa group chat ng, if not UVIP, ay group chat ng Goldfish. Mga vloggers kami na, magkakagrupo kami yan eh. So tinakpan niya yung amount na ipipay out ng YouTube. And although natakpan niya, naaninag ko $2,000 dollars kasi ang bayad ng YouTube. And then, kinompute, sabi ko, ang laki naman ng kinikita. Pero malaki channel niya no, nasa 100,000 na yung followers niya. Beginner lang naman ako na kuya. Ang alam ko, nasa 20,000 lang followers ko nun eh. Yung channel kong yon ay binura na, o wala na yun. Yung pinaka-main channel ko, Maui Spencer. Hello, Ate Susan! So, sa screenshot na yon na $2,000 ang payout niya, 110,000 pala yung kung 55 pesos per dollar. Okay? So, biro mo kumikita ka ng 100,000. Tapos magko-comment ka sa live ko ngayon. Andiyan ka ba ba, Seals? Nag-aabang kayo na laglag ko si Pebbles no, or something no. Ayan. Ate ko from Canada. Thank you so much. Okay. So, itong comment ni Mima sa ating, isa to sa ensaymada. Sige nga, tanggi mo. Ay, may nag-send pa rin sa akin. Ako, Mima, dahil nagmamahal sa akin. Ate Ira, hello. Si Mima ay ang bumabanat kay Miss Maharlika holding documents. At Mima, matanong kita nga pala, sis, hindi naman tayo magkaaway actually. Kayo ni Miss Maharlika magkaaway. Matanong kita, paano mo na-retrieve ang documents, lalo mga hospital records na nagpapakita na para bang si Miss Maharlika di umano ay nilason ang jowa? Like iba pa nga yung apelyido ni Miss Maharlika, like Woodruff ba yun? Parang foreigner. Ay, ano ba, Sisi? Ang asawa ni Miss Maharlika, Pilipino. Anyway, diskarte mo yan. Paano mo na-retrieve ang records ng hospital in the US at nilik mo yun? Nag-trending ka nga eh. Malakas ka sa US? Sino nag-feed sa'yo ng mga documents na yan? Illegal yan. Pwede kang sampahan ng kaso dyan. Anyway, wakong pakel sa mga contents mo na ewan ko kung totoo baga. Hindi ka naman pinapansin ni Miss Maharlika. Pero ang ganda ng labi mo, sis. Hindi na busarga. Real? Ganda na ng upper lip mo ngayon, no? Cupid's bow. Taray. Saan ka ba, sis? Manood ka naman. Nakakaaliw naman ang aking channel. Di ba? Alam mo yan.
Ngayon, kumikita ka ng 100,000, baka naman, noon pa to ha? Nung namroblema tayong pareho, nung na-demonetize tayo. Remember, nag-vlog ka about, I think, dun sa senadora yan na mukhang makakaliwa or pro makakaliwa. Supporter ng makakaliwa, right? Yun yata yung reason ba't na-take down yung YouTube mo. Hirap na hirap ka nun, sis. Alam natin pareho ang hirap pag nati-take down ng YouTube. Napipilayan tayo buwan bago makarecover. Gawa ka ng panibagong YouTube channel, mag-iipon ka ulit ng mga viewers, 'di ba? Numbers of hours na dapat mapanood, like libo-libong hours dapat 'yan bago ka ma-monetize. Minsan pati yung AdSense mo apektado. Ang tagal din ng pag-aantay ng mga hinihingi pang key from Google. Ako 6 months mahigit bago naka-recover. So, kinagat mo yung 15K dahil hirap ka noon? Mas malaki kang vlogger kaysa sa akin, although nauna ako kasi maigsi lang dati content mo. I don't know if you're still doing that. Maigsi ang mga contents mo. Kaya mabilis kang lumaki, viewer lang kita dati, sabi mo. Ang ginawa mong diskarte, like 10 minutes, 12 minutes, maigsing videos lang para mga tao hindi inip. Akin kasi ganito oras, dati nga 2 oras. So mas mabilis kang nag-grow, naunahan mo ko. Ako, bago pa ako maka 25K noon. Ikaw nag 100,000 na. And siguro dahil nga marami kang followers noon, dahil lumaki naman ang followers natin being BBM vloggers, kumikita. Sabihin mo kung fake na sinasabi ko ngayon, sis. Nagpakita ka ng screenshot, tinakpan mo yung amount, that was $2,000. Ganun ka kumita ng kalaking pera, tapos kumagat ka sa 15K? Kung yan ang offer? Kung yan ang offer ng palasyo, ang liit. Baka kinukupit ng handlers yan. At kung gutom na ako, lilipat ako. Hindi, oy. Sissy, andyan ka pa ba, sis? I love you. Sissy, ang pagkakaalam ko na-inspire ka sa akin, di ba? Kasi nakilala mo ako, like nag-aaral na ako noon, like pandemic time yun eh. Di ba? Nag-aaral ako noon and then gumraduate. Matagal na sabi mo, bago ka naging vlogger, viewer kita, di ba? Subscriber ka. So, napanood mo yung journey ko sa pag-aaral hanggang makagraduate. Nag-attempt ka rin mag-enroll in college. Bakit hindi mo kinaya? Nakapag second year ka ba, sis? Nakapag third year ka ba? Or kailangan mo pa ba? Ay, si Taning, kahit hindi mag-aral yan ang sarap na ng buhay. Ganun na ba ang ngayon? Hindi nyo ba kinaya ang academics, ang lessons, ang pressure? O hindi nyo kinaya ang gastos? You earning 100K a month, hindi nyo kakayanin ng gastos? I doubt it. Lalo kung public school, kayang-kaya yan. Right? Sipagan mo lang ng pag-aaral. Ako, private ako kahit na ako sa probinsya, sa private ako nagtapos, lalong masakit sa bulsa. Sa parlor lang naman ako nagtatrabaho noon, nakaya ko mapatapos ang sarili ko, kahit nag-pandemic. Bakit hindi mo natapos ang journey mo sa tertiary education, sis? What happened to you? Oh. Well, at least mukhang masaya ka naman sa buhay mo. Really, sis? 15K ang offer nila? Ba't hindi na lang ako magturo kaya? Total, ako naman ay may diploma. Or mag-call center ako. Laki ng sweldo sa call center. Dati kong trabaho yan, kadali kong bumalik dun. Bakit pa ako kakain nang galing sa pera ng taong bayan at galing sa nakaw? Yung mga ganyang comments mo, sis, ang baka makapagpaisip sa akin na lalo akong hindi dapat bumitiw. Kasi parang nabulok yung pagkatao nyo being ensaymada vloggers After this administration, at ipagdasal nyo na huwag sanang matapos ang Marcos regime, saan kayo? Paano pa kayo pagkakatiwalaan ng tao? Well, marami naman kayong followers. May 31 million followers naman kayo. Or mga followers na galit sa mga Duterte. Maraming galit sa mga Duterte. Mga pinklawan lalo na. Mga dilaw na naging pink. O, yung mga pink, baka akala nyo pink talaga kayo ha. Dilaw kayo, hoy. Ang original color nyo, dilaw. Lalo sa mga batang pink dyan, mga bago-bagong pink, dilaw kayo.
Oh, marami namang dilaw, 16 million ang dilaw, 'di ba, or pink lawan. And then 31M ang mga loyalista nga, loyalista rather, sorry. So mabubuhay naman ang mga vloggers kahit siguro hindi na, well, pagdasal yun na ano, na martial law and dictatorship. Tapos gurgurin nyo ang lahat ng mga kritiko, right? Harry Roque, Pastor Quiboloy, Duterte, VP Sara, sama nyo mga vloggers, mga nagsasalitang mga speakers ng maisog. Galing. Sindikato ite. Sasali na ba ako sa sindikato sa offer na 15K? Sabi ni Mima. Paki-comment ko sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.